Ngayon mga paps, meron tayong pag-uusapan na isang problema at nangyari to after linisan yung kanyang throttle at yung kanyang map sensor. And unfortunately, ang naging issue is nagtaas baba yung kanyang RPM o hindi nag-i-stable yung kanyang RPM. And yun, inadvisean nga natin siya na mag-throttle relearn. Pero ano nga ba yung nangyayari dito, no? At tuwing kailan ba dapat tayong maglinis talaga ng throttle? So, sa paglilinis kasi niyan, sabihin na natin kahit nagpapalit tayo ng filter every 10,000 o 20,000 kilometers, eventually through time, dudumi talaga o may mga makakalagpas talagang mga alikabok na mapupunta sa ating throttle at sa ating map sensor. Para sa akin, ideally, nililinis dapat natin yung ating throttle tsaka yung ating map sensor around 40 to 80,000 kilometers. So, depende na lang sa inyo kung ano sa tingin nyo mas okay. Pero, pinaka-early is around 40,000, pinakamatagal na is 80,000. Kahit continuous ka pang nagpapalit ng air filter. Okay. Ang pinaka-tip ko lang na ibibigay sa inyo sa paglilinis niyan, yung dun sa map sensor, huwag nyo hahawakan yung sensor. So, i-sprayhan nyo lang talaga yon. Okay? Then, dun naman sa throttle, huwag na huwag ninyong itutulak or as much as possible, huwag nyong hahawakan yung butterfly o yung nagbubukas sara doon. Huwag na huwag ninyong hahawakan yun. Kumbaga, sprayhan nyo lang, pwede kayong gumamit ng brush para linisin. Although may dalawang way sa paglilinis ng throttle, yung iba tinatanggal, yung iba naman yung kumbaga i-start lang nila na yung iilaw yung mga instrument, then aapakan yung gas pedal para bumuka yung butterfly na yon. So it's either of the two, okay naman eh. Pero para sa akin, mas safe yung hindi nyo natatanggalin. Okay na yung i-start nyo lang, then nakailaw yung mga instrument natin dyan sa ating dashboard. Tapos, i-hold na apak yung gas pedal. Lalagyan mo ng parang kakalsuhan mo. Then yun, pwede mo nang linisin yun. So yun yung dalawang way, no? Kasi ang problema, pag tinatanggal kasi, syempre, kung matanda na yung unit, yung plastic na connector, pwedeng mabasag kasi yun. Yun yung isang problema dyan pag tinatanggal yan. Or halimbawa naman, may mga tubo kasing tinatanggal, o iba may tinatanggal pang tubo, pagtanggal kabit nun lumuluwag. Yan, so ako ay advice para hindi na masyadong, sabihin na natin hindi na masyadong malaki yung ginagawa natin sa kotse, di anuhin na lang natin yan. Kumbaga, tanggalin lang natin yung sa filter, bukasin lang natin. Pag nakita na natin yung nagbubukas sara o yung butterfly na yun, sprayhan natin, brushin natin. And kung sakaling sa tingin natin madumi yung loob, so yun, start lang natin, then apakan lang yung gas, then punasan natin doon hanggang doon sa loob. Hindi naman natin malinis thoroughly hanggang loob yan. Pero yun nga, normally, talagang may mga pagkakataon, no, na after linisan, hindi talaga normal yung idle. It happened talaga, no. Kasi sabihin na natin, through time, nag-accumulate na maraming dumi yan, and nag-adjust yung ating system o yung ating computer box dun sa ganong klase nung opening o yung ganong na re-reading niya. So dahil tinanggal mo yung alikabok, so nag-iba na naman yung kanyang kailangan niyang i-relearn na naman yung panibago. May mga pagkakataon naman na natutunan niya yon, pero may mga pagkakataon talaga na halos hindi niya matutunan. So, kailangan nating i-throttle relearn. So, sa pagta-throttle relearn, yung iba, kung merong scanner na may pang-relearn, okay, magagawa. Wala nang problema yan. Madaling-madali lang sa kanila yan. Pero kung wala, ayan. So, may way naman. So, nandyan na yung tatanggalin yung negative terminal sa battery, kahit mga 5 minutes. Then, afterward, ilalagay. Then, i-start. Hahayaan muna ng mga 1 to 2 minutes or hangga't kung malamig yung makina hanggang sa mawala yung yung blue or green temperature sign or mag-normalize yung kanyang temperature. Then
Once na okay na, okay, papatayin. May ano lang, reminders ko lang dun ano, sa pagre-relearn, make sure lang na naka-off yung aircon ano. So pag in-start mo, hayaan mo lang siya na naka-idle, mga 5 minutes to 10 minutes lang naman yan, or hanggang sa makuha niya yung kanyang operating temperature. So, kumbaga bumaba yung RPM dapat, 'di ba? Pag nakuha na yung operating temperature ng isang kotse, mababa na yung RPM niyan. So, pag naabot niyo na 'yon, okay, patayin niyo na, tanggal susi. Then, afterward, saksak niyo ulit yung susi, i-start ninyo, then aapakan niyo naman yung gas ninyo, gas pedal, at i-maintain niyo lang siya dun sa 2000 RPM o yung number 2. So aapakan ninyo yung aapakan ninyo yung gas pedal for ano yan, dapat ma-stay ninyo ma-stay ninyo sa 2000 RPM o do sa number 2 ng mga 1 to 2 minutes. 1 to 2 minutes. So kumbaga medyo ihahang ninyo yung paa nyo talaga. Okay? Kumbaga dapat hindi gumalaw sana yung needle. Dapat naka-stay lang siya sa 2. Then afterward, pag na ano nyo na maintain nyo na ng mga 1 to 2 minutes sa 2000 RPM, bitawan nyo na yung gas pedal, then patayin nyo yung makina. Tanggal susi ulit. Then afterward, saksak ninyo, then start, on ninyo yung aircon naman. Kahit nasa gitna lang yung aircon, gitna yung blower, gitna yung temp, okay lang yon. Kahit mga 1 to 2 minutes. Then yun, patayin ninyo, then start nyo ulit. Tapos yun na, check nyo na kung okay na. Normally madadaan sa isang isang pasadang ganon. Pero may mga pagkakataon na pag hindi pa rin kailangan yung ulitin. So wala namang masisira, 'di ba? Start off lang naman yun halos. So wala namang masisira, wala namang kayong ginagalaw. So nangyayari yun lalo na sa mga kai-start pa lang. May mga pagkakataon pa nga pag hindi na relearn yan. Ang taas ng RPM kasi 'di ba normally ang RPM natin nasa below 1000 yan eh. Usually makikita mo yan nasa between mga 7 to 8 yan eh. Yan yung normal na yung normal na setup niyan, 7 to 8 yan. Pero may mga pagkakataon after cleaning nasa 1000 mga 1100, 1200, lakas nun sa gas. Pero maganda yung maganda yung acceleration nun, ang ganda. Ang responsive nung pero ang lakas nun sa gas. So, kailangan mo talagang i-relearn. Yan. So, yun mga paps, pag kayo ay magpapalinis ng map sensor, magpapalinis kayo ng throttle, dapat alam niyo kung paano mag-relearn. Okay? Kung magdi-DIY man kayo ng linis, dapat alam mo kung paano yung procedure ng pagre-relearn. Kasi, yun nga, may possibility na pumangit yung idle ng inyong sasakyan, pwedeng maging mataas, pwedeng taas baba. Pero usually talaga lalo na pag medyo bago-bago pa, okay lang 'yun na medyo mataas. Pero halimbawa true time ginagamit 'yun ng ginagamit, ganun pa rin, i-relearn niyo. And there's a big possibility naman na mag-o-okay 'yan. And hindi naman magre-require ng masyadong kailangan ng expert diyan. Kumbaga, kayang-kaya niyo 'yan. Pero yun nga, as much as possible, ingat sa paglilinis niyan kasi baka hindi nyo maikabit na maayos, meron kayo nakalimutan, so kailangan alam niyo kung paano nyo tinanggal, ganun din nyo ibabalik para wala kayong magiging problema. So sa akin, itong kotse ko ngayon, nasa 70,000 na, I think 70,000 na, hindi ko pa nalilinis. Hindi ko pa nalilinis. So 80,000, lilinisan ko na yung throttle nito. At possible yung ginawa ko, yung sinabi kong procedure kanina yung gagawin ko na i-start ko lang, didiinan lang yung gas pedal, tas pupunasan ko lang sa loob para lang matanggal yung debris o yung mga alikabok. Okay? So ginagawa yan mga paps around 40 to 80,000 kilometers kung ano man yung sa tingin niyo mas okay. And kahit nagpapalit kayo ng filter, talagang dumudumi yan. Okay mga paps, kayo, ano yung na-experience ninyo nung kayo ay nagpalinis ng throttle at na-experience nyo ba to at ano yung ginawa ninyo? Salamat sa panonood, keep safe mga paps.